Mga kapatid, sa umagang ito ng ating pang-anim na prayer and fasting ay gusto ko kayong imbitahan sa scripture ng Judges chapter 6 verse 12 na nagsasabi, "You are a mighty man of Baylor because God is with you." Mga kapatid, minsan katulad ni Gideon, si Gideon po ang pinagsabihan nun, during the time na inaapi sila ng mga Midianites, nandoon yung kanyang fear kung paano niya maipagtanggol ang kanyang pananampalataya, paano niya maipagtanggol ang kanyang bayan. Nandoon yung kanyang fear at nakausap niyang Panginoon. Hindi dinidescribe ng Panginoon yung kanyang present na situation, but God is declaring a prophetic destiny na siya ay isang magiging matapang na lingkod ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan sa araw na ito, ano man ang paningin mo o mababang pagtingin mo sa iyong sarili, yan ay sa tingin mo lamang. Pero kung ang gagamitin mo ay mata ng Panginoon, you are not a man of fear. Hindi ka kawawa, hindi ka sakitin, hindi ka problemado, ikaw ay mananagumpay. You are a mighty man of Baylor. Kaya iniimbitahan ko kayo, lalo tayong magiging mapanalanginin, lalo tayong magtiwala sa salita ng Panginoon, mag-expect tayo sa Kanya, huwag tayong magdepende sa sarili nating kakayahan. We are limited, but our God, He is the God of the unlimited. At kung siya ay sasama sa'yo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang challenges na nakaharap sa'yo, iisa ang sinasabi ng Panginoon, isa kang taong matapang. You are a mighty man of Baylor. Kaya ang kalakasan, katapangan at kasiglahan ng Panginoon ay nawa ay nasa iyo lagi. Kaya magpatuloy tayo sa ating prayer and fasting, kumapit tayo sa kalakasan ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Sabi nga ng Bible, you are a mighty man of Baylor, isa kang taong matapang. God bless you. Amen and amen.